Ngayon ay maglalaban na din si Suho at Lee Min-sung kung saan makikita na natin kung may bitaw ba talaga si Kulugo kay Suho, habang dumating din si Lim Tae-gyu sa eksena upang labanan si Suho at ang alien, at ito na din ang buong laban ni Suho sa Apostol of Itarim kung saan makikita na natin kung tatagos ba talaga ang lakas na meron ngayon si Suho. Kaya naman simulan na natin ang apat na chapter mula sa chapter 38 hanggang chapter 41. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Nagtataka si Lee Min-sung dahil alam ni Suho ang tungkol sa Stardust pati na din sa Apostol of Itarim, at naalala niya na nakasuot ng maskarang itim ang taong tumalo kay Brookie at siyang sumira sa factory ng Stardust. Maaari daw kaya na ito ang taong ito, pero wala na siyang pakialam pa dahil kapag nagtagal pa siya sa lugar ay maabutan siya ng mga hunter. Base daw sa nararamdaman niyang magic power ni Suho ay wala itong binatbat sa kanya, kaya naman hindi ito nagdalawang isip na sumugod, pero nahawakan ni Suho ang kanyang sandata na kinagulat ni Kulugo dahil hindi niya maigalaw ang kanyang sandata. Sinipa ng bida si Lee Min-sung sa ilalim ng kanyang baba at labis itong nagtataka dahil paano ito nagawa ng bida sa kanya mas mababa naman ang magic power nito. Sa isip ni Bero na hindi na siya nagtataka kung bakit gulat ngayon si Lee Min-sung dahil ang ranggo ng hunter ay binabase kung gaano kadami ang kanilang magic power, pero dahil nararamdaman niya raw ang tunay na lakas ni Suho ay masasabi niyang mas lumakas na ito dahil sa pagsasanay na ginawa niya kay Amot, at hindi daw kayang tapatan ng isang A-rank hunter ang physical abilities ng bida. Sumunod ay pinakita naman na nagtanong si Miho kung paano nabuhay si Park Do-jin sa kabila ng pagkatusok ng kanyang puso, habang ang alien ay nilabas ang isang piraso ng star fragment at balak na sanang kontrolin din si Baek Miho, pero may isang boses ang nagtanong kung ano ba ang nangyari sa kanila. Naging masaya si Miho sa pagdating nila Mr. Choi at Lim Tae-gyu kung kaya't ang alien ay walang nagawa kundi ihinto ang kanyang balak. Wika ni Mr. Choi na agad silang pumunta dahil nakarinig sila ng malakas na pagsabog, at sagot ni Miho na ang may gawa ng pagsabog walang iba kundi si Lee Min-sung. Naglabas daw ng malakas na mana si Lee Min-sung na maaaring epekto ito ng pampalakas at inatake rin daw nito si Park Do-jin, pero sagot ni Mr. Choi na sa kanyang paningin ay maayos naman ang kalagayan ni Park Do-jin. Sagot ng alien na meron siyang skill na kayang magpagaling, habang namangha naman si Mr. Choi sa ability ni Park Do-jin, pero tugon ni Miho na kailangan nilang mahapol si Lee Min-sung bago pa man ito makapagtago sa city. Wika tuloy ni Mr. Choi na narinig daw ba ni Lim Tae-gyu ang lahat dahil mukhang gumawa ng kaguluhan si Lee Min-sung, pero sa kanyang paglingon wala na din sa kanyang likuran si Lim Tae-gyu. Sa isip ng alien na hindi maganda ang nangyayari, pero hindi pa naman daw napuputol ang kanyang koneksyon kay Lee Min-sung at hindi niya rin inaasahan na malalabanan ni Kulugo ang kanyang kapangyarihan. Siguradong hindi naman daw maniniwala ang mga hunters sa sasabihin ni Lee Min-sung, pero may kailangan siyang gawin upang hindi siya mapaghinalaan. Kaya naman nakapag-decide ang alien ay tatapon niya na si Lee Min-sung, at kahit malaki ang magagamit niyang divine power ay kailangan niya iposes ang katawan ni Kulugo at hahanap na lamang siya ng ibang A-rank hunter na magagamit. Sa kanyang pagtingin ay nakita niyang nakikipaglaban si Lee Min-sung at nakita niyang nilalabanan pala nito ang lalaking nakaitim na maskara. Ano daw ang ginagawa ni Suho doon at maaaring target din daw kaya nito si Lee Min-sung, pero hindi niya akalain na maaga niya itong makikilala. Ang pagkakaroon ng S-rank hunter sa mundong ito at si Lee Min-sung na kayang labanan ng kanyang kapangyarihan dahil simula daw nang sila ay makarating sa Earth ay hindi na nasunod ang kanilang plano. Hindi daw ito gaya ng dati na umaayon ang nangyayari ayon sa kagustuhan ng kanilang Panginoon, pero napapatanong siya sa sarili kung bakit napapangiti siya ngayon. Pinakita muli si Suho kung saan walang tigil niyang inaatake si Kulugo, habang sa isip ni Kulugo na hindi na siya pwedeng magtagal pa kung kaya't bigla niyang pinahinto si Suho sa pag-atake. Tanong niya kay Suho na posible bang hayaan siyang makalis nito kapag sinagot niya ang katanungan ng bida, pero sagot ni Suho na diba nagtatrabaho ka sa ilalim ng apostol, ngunit sagot ni Lee Min-sung na pinagtaksilan siya ng alien. Sa isip ni Suho na ano daw kaya ang nangyari sa dalawa at pagtatanong niya na bakit tumutulong si Lee Min-sung sa pagpapakalat ng Stardust, at sagot ni Kulugo na pinangakuan siya ng alien na papatay nito ang taong gusto niyang mamatay. Pagkatapos daw ng malaking sakuna sa mundo, ang lahat ng kanyang na-build up ay biglang nawala dahil ang taong driver niya lamang dati ay naging S-rank hunter, kung saan minamaliit na siya nito pagkatapos nitong maging hunter. Upang maibalik daw ang kanyang pamumuhay dati ay kailangan niyang mapatay ang taong ito, at parehas lamang daw sila ni Suho dahil nais din itong mapatay ang alien. Sagot ni Suho na wala siyang balak patayin ang alien kung pwede naman niya itong makausap, pero tugon ni Lee Min-sung na hindi gustong patayin ng bida ang alien kahit na nga ba narito ito ngayon upang sakupin ang kanilang mundo, kung kaya't bigla daw naalala ni Kulugo ang
karakter na kanyang nagampanan dati noong siya ay artista pa. Ito daw ang karakter na may positibong pag-iisip pero walang sariling personality, isang pagiging mabait na binigay lamang ng mga taong nasa kanyang paligid dahil kahit siya mismo ay hindi niya alam ang gusto niya sa kanyang sarili. Kung hindi raw naging swerte si Suho na magkaroon ng ganong klaseng lakas ay mabubuhay lamang ito bilang extra at kalaunan ay makakaranas siya ng sitwasyon kung saan kailangan niyang magdesisyon kung kaya't si Lee Min-sung na daw ang gagawa ng daan para kay Suho dahil sasabihin niya ang identity ng alien na kailangan niyang patayin. Subalit biglang napatigil si Kulugo sa mga sandaling ito dahil sinabi ng alien na hindi niya nahahayaan pa na magsalita pa si Lee Min-sung at malaki daw ang kanyang pasasalamat dahil marami siyang nakamit sa tulong ni Kulugo. Babawiin niya daw ang kanyang sinabi na incompetent si Lee Min-sung dahil gagamitin niya ang katawan nito sa huling pagkakataon, pero sagot ni Lee Min-sung na hindi niya hayaan ng alien sa nais nitong gawin. Pero sa pagsara ng kamay ng alien ay naglabas ng malakas na mana si Lee Min-sung at nasabi ni Bero na siya ay nakakaramdam ng energy ng Itarim na mas malakas pa kay Brocky. Dito ay unti-unti nang nagbabago ang katawan ni Lee Min-sung, ganun na din ang kanyang sandata, kasabay nun ay nagkaroon na din ito ng pakpak sa likod at sa pagtingin ni Suho ay nasabi ng alien na ang pag-atake ni Suho sa factory, ang paghahanap nito kay Lee Min-sung ay para pala hanapin kung saan siya nagtatago, pero buti na lamang ay nagkita sila ngayon dahil nais niya rin daw makita ang ating bida. Tanong ni Suho sa kanyang isip kung bakit tila ba nagbago ang pakiramdam niya kay Lee Min-sung, sabay sabing ikaw ba ang apostol of Itarim, at sagot ang alien na sa palagay niya raw ay alam ng bida kung saan sila nagmula. Narito daw sila sa mundong ito upang sakupin at naisip ni Suho na ang mga nilalang na ito ang dahilan kung bakit hindi makauwi ang kanyang ama, kung kaya't kanyang nasabi na tamang-tama pala ang kanilang pagkikita. Subalit biglang sinabi ni Lim Tae-gyu na huminto ang dalawa dahil wala daw silang karapatang gumalaw hanggat hindi niya sinasabi, at sa oras daw na may magbalak na gumalaw ay bubutasin niya ang katawan ng sinuman. Tanong niya kung bakit ganun na ang itsura ni Lee Min-sung at ano daw ang ginagawa nito, at makikita nating seryoso si Lim Tae-gyu sa kanyang mga sinabi habang napanggit ng alien na mukhang hindi sila makakapag-usap ng maayos ng bida. Magkita daw sila sa pinakamataas na parte ng lugar sa region kung nasaan sila, at sa pag-aakala ni Lim Tae-gyu na si Lee Min-sung pati ng kanyang nakikita ay tanong niya kung saan ito pupunta, sabay bitaw ng kanyang pana at nang malapit ng tumama ang kanyang sibat na gawa sa mana ay madali lamang itong iniwasan ng alien at ni Suho. Naghahanda na muli si Lim Tae-gyu sa susunod niyang pag-atake at 3 sibat muli ang kanyang hinahanda, at sa pagbitaw niya ng kanyang pag-atake ay iniwasan pati nito ng alien habang nakangiti, samantalang si Suho ay ganon din ang ginagawa. Naiinis si Suho dahil narito si Lim Tae-gyu upang hulihin si Lee Min-sung, at base daw sa reaksyon nito ay wala itong kinalaman sa apostol, at tanong ni Bero kung hindi ba gaganti si Suho ng pag-atake, ngunit tugon ng bida na hindi pa pinapakita ni Lim Tae-gyu ang buo niyang kapangyarihan. Naiinis si Lim Tae-gyu dahil madaling naiiwasan ng kanyang pag-atake, pero ang pangunahin niya raw layunin ay hulihin si Lee Min-sung at wala siyang pakialam kay Suho. Sa palagay niya daw ay masyado siyang naging mayabang dahil inisip niyang mahuhuli niya si Lee Min-sung nang hindi ito nasasaktan, habang sa isip ng alien na delikado ang pakakawalan ni Lim Tae-gyu, pero may bigla itong napansin sa kanyang gilid kung kaya't inilipat niya ang kanyang pag-asinta at isang goblin ang nagpakita sa likuran ng puno. Pagtatanong niya kung ano ang ginagawa ng goblin sa lugar na ito, sabay naalala muli na meron pala siyang kalaban, at sa pagkawala ng goblin ay kasabay ding nawala sila Suho at ang alien, at tanong muli ni Lim Tae-gyu kung ano daw ba talaga ang pinaggagawa ni Lee Min-sung. Sumunod ay nakatanggap ng report si Mr. Wu na si Lee Min-sung ay nakatakas, habang si Lim Tae-gyu ay humihingi ng sorry sa kanyang pagkakamali, at mukha rin daw abnormal ang itsura ni Lee Min-sung na maaaring epekto ito ng droga na kanyang iniinom. Meron din daw siyang nakitang hunter na nakasuot ng itim na maskara, samantalang tanong ni Mr. Choi na kaya ba nitong makipaglaban sa malapitan, at tugon ni Lim Tae-gyu na paano ito nalaman ni Mr. Choi. Ang hunter daw na nakita niya sa paliparan ay nakasuot din ng maskarang itim kung saan kinalaban nito ng mag-isa ang mga magic beast na lumalabas sa gate, habang sa isip ni Chairman Wu na ito daw kaya si Jinwoo. Bumalik na daw kaya si Jinwoo pagkatapos nitong mawala ng matagal, pero hindi raw maaari yun dahil kung si Jinwoo man ito ay tiyak na tapos na ang problema. Pinakita muli ang alien kung saan kaharap niya ngayon si Suho, at nasabing hindi niya inaasahan na tutulungan siya ng bida na makatakas, at tugon ni Suho na aalis ang apostol sa katawan ni Lee Min-sung kapag alam niyang siya ay nasa delikadong sitwasyon. Napag-alaman daw ng alien mula sa mga demon na si Jinwoo, or mas kilala nila bilang Darkness, ay tinatawag na Shadow Monarch sa mundong ito, kung kaya't ano daw ang relasyon ng bida sa kanya, at sagot ni Suho na mukhang marami itong gustong malaman pero hindi siya sasagot sa mga tanong ng alien dahil tatalunin niya daw ito ngayon upang makakuha ng impormasyon. Payo ni
ni Vero na mag-ingat daw si Suho dahil hindi niya masukat ang kapangyarihan ng alien, pero sagot ng bida na wag daw mag-alala si Vero dahil pinaghandaan niya ang sandaling ito at sa pagbanggit niya ng araw ay nagsilabasan ng kanyang mga shadow habang nasabi ng alien na sigurado na siya ngayon na ang kapangyarihan ni Suho ay katulad sa authority na kanyang nakita na gamit ni Jinwoo. Nandito ang shadow boss na si Kasaka, andito din ang mga malalaking halupian sa disyerto, kasama din ang high troll na kanyang nakalaban at ang huli ay si Shika, ang boss ng dungeon sa pyramid. Ito daw ang lahat ng shadow na kanyang hinanda para sa labang ito, kung kaya't maglaban daw silang dalawa gamit ang buo nilang lakas habang ang alien ay masaya sa kanyang nakikita. Nagpakita na ang quest ni Suho kung saan kailangan niyang talunin si Lee Min-sung na siyang naposes ng alien at sa isip ng bida na mukhang dumating na ang oras upang siya ay pumatay ng tao. Sa mga sandaling ito ay nagtataka ang alien dahil ito daw ba ang resulta ng pag-intindi niya sa kanyang sariling emosyon, dahil ayon sa memories ng kanyang main body ay nagawa niyang maintindihan ang emosyon na kanyang nararamdaman pagkatapos niyang makilala si Jinwoo. Naku-curious daw siya sa lakas na meron ng Shadow Monarch dahil isa itong malakas na nilalang na nagawang harapin ng Army of Gods ng mag-isa lamang at mukhang gusto niyang malaman ng tungkol sa katauhan ni Jinwoo. Magagawa daw kayang masagot ni Suho ang kanyang mga katanungan at nagsimula na ding umatake ang ahas, pero sa paglapit nito ay madali lamang siyang nahiwa ng alien. Pero sinamantala ito ni Suho kung saan nasa likuran siya ng pakpak ng alien na kinagulat naman ng apostol, at sa pagsuntok na gagawin ng bida ay nagawa pati nitong masangga ng kanyang kalaban. Ginamit daw ni Suho ang kanyang sundalo bilang panggulo upang makalapit sa kanya at malaki daw kaya ang tiwala nito sa malapitang pakikipaglaban, kaya naman agad niya itong hiniwa pero nakaiwas naman ang ating bida. Sa pag-iwas ni Suho ay tumagos ang pag-atake ng alien sa kanyang mga shadow habang si Esil naman ay nakarating sa likod ng alien at sa kanyang pagtusok ay naiwasan pati nito ng apostol. Hinawakan ng alien ang sandata ni Esil at nasabing hindi kakabilang sa mga shadow soldier, samantalang si Esil ay naluluha naman pero biglang sumingit si Suho at nagawa niyang masipa ang alien. Tanong ng alien kung bakit hindi ginagamit ni Suho ang kanyang mga shadow para lumaban at sagot ng bida na pwede naman niya itong ipakita kung nais ng apostol, at sa mga sandaling ito ay nababalutan siya ng buhangin na kagagawa ni Shika. Habang nakatingin ng alien kay Shika ay unti-unti na siyang natatakpan ng buhangin at nang babalaki na sana itong suntukin ni Suho gamit ang kanyang ruler's authority ay biglang sumabog ang buhangin na nakabalot sa alien. Napatras si Suho dahil sa nangyari at naisip na sumabog ang buhangin na nakabalot sa kalaban, habang tanong ng alien na naging selfish ba siya dahil gusto niyang maramdaman muli ang thrill na naramdaman niya dati kay Jinwoo. Sabay hiniwa niya si Suho sa kamay, ganun na din si Esil at ang natitirang shadow soldier. Nasugatan at naputol ang sandata ni Esil, nabutas naman ng shadow troll at nasabi ng alien na siya ay disappointed sa pinapakita ni Suho. Ang sundalo daw ni Jinwoo ay may sariling pag-iisip ng mga biyasa sa pakikipaglaban na para bang nakikipaglaban sila sa mga sundalong may disiplina, pero ang power daw ni Suho ay kaparehas lamang sa panlabas ranyo at mas mainam kung sasabihin niyang magkaiba talaga sila ng ability ng Shadow Monarch. Paglay na daw ni Suho ang authorities ng darkness pero hindi nito kayang palabasin ang totoo niyang kapangyarihan, kung kaya't masasabi niyang bubot pa itong maituturing, habang sa isip ni Suho na mas mahirap ng kalabanin si Lee Min-sung pagkatapos siyang maposes ng alien. Sa pagsugod ng apostol ay naisip ni Suho na nasa S-rank level na ang kanyang kalaban at wika muli ng alien na ang rason kung bakit nakikita niyang malungkot ang Shadow Monarch ay dahil ang mundong ito ay kulang sa nilalang na kayang tumapat sa kanyang kapangyarihan at imposible daw na maintindihan ang nararamdaman ng ganong klaseng kalakas na nilalang. Napaisip si Suho sa sinabi ng alien na malungkot ang kanyang ama at sa mga sandaling ito ay nawasak ang kanyang gauntlet dahil sa atake ng alien, sabay nagawang matusok ang kanyang katawan na sobrang pinag-alala ni Esil. Wala daw idea si Suho sa kapangyarihan na kanyang tinataglay, kung kaya't mas mainam kung kukuhanin na lamang niya ito, at sa oras na maging delivered na si Suho ay gagawin niya ang lahat upang makuha ang kanyang kapangyarihan, at sa oras na magawa niya na ang bagay na yun ay maiintindihan niya na siguro ang nararamdaman ng Shadow Monarch. Napaisip muli si Suho sa sinabi ng alien na wala siyang alam sa kapangyarihan na meron siya, at naalala niya ang sinabi ni Lee Min-sung dahil magkaparehas ito ng meaning. Bukod sa status at skills ay may kailangan pa daw ba siya na iba upang mas lumakas. Sabay naalala niya ang tanong ni Vero na bakit hindi niya ginagamit ang mga shadow para gawing sandata, at kanyang sagot na mas malakas ang attack power ng kanyang gauntlet. Medyo hirap daw siya sa paggamit ng band skill at ruler's authority at pagkuman sa mga shadow soldier ng sabay-sabay, kung kaya't hindi siya confident na gamitin ng shadow transformation. Sigurado daw si Vero na magagawa ni Suho ang shadow transformation dahil isa itong henyo, pero sagot ni Suho na maaaring may rason ng kanyang ama kung bakit hindi nito ginagamit ng madalas
madalas ang shadow transformation sa laban at hindi siya sigurado kung may magbabago pa kung siya ang gagamit nito. Kaya naman natanong ni Suho kung kailan niya nilagyan ng limit ang kanyang sarili at dito ay naalala niya na nagsimula ito nung hindi pa siya na-awaken gaya ng iba. Simula daw nang siya ay ma-awaken ay hindi na siya muling nag-drawing pa kahit hilig niya naman ito at tama daw ang sinabi ni Lee Min-sung na hindi niya alam ang tunay niyang gusto. Inaasal niya daw sa system ang muli nilang pagkikita ng kanyang ama habang ang paghahanap naman sa kanyang ina ay natural niya nang magagawa kapag siya ay lumakas na at ang rason daw kung bakit nais niyang lumakas ay dahil wala siyang makitang lakas sa kanyang sarili. Bakit daw ginugusto niyang sundan ang nagawa ng kanyang ama? Dahil ang kailangan daw ni Jinwoo hindi isang kopya na katulad niya sapagkat kailangan niya daw magawa ang bagay na siya lamang ang pwedeng makagawa. Kaya naman bumanggit si Suho ng salitang araw sabang nasabi naman ng alien na isa nga palang immortal ng mga shadow na pwedeng mabuhay muli kahit ito'y namatay na. Subalit kahit ilang beses daw naatakihin ng alien ng mga shadow ng bida ay hindi ito uubra sa kanya. Pero napansin ng alien na nagko-combine ng mga shadow soldier at hindi niya daw ito nakita na ginamit ni Jinwoo nung sila ay nakikipagdigmaan. Isa daw bang chimera ang ginawa ni Suho habang si Gray naman ay humiwalay sa katawan ng bida sapagkat ngayon ay unti-unti nang bumabalot kay Suho ang kanyang mga shadow. Pinakita ang nakaraan kung saan gusto din ni Suho na maging detective katulad ni Jinwoo sapagkat sobrang cool daw ng ginagawa ng kanyang ama o pwede rin siyang maging athlete kagaya ni Mami Cha upang maging malakas din siya kagaya ng kanyang ina. Pero sagot ni Mami Cha na habang pinapalaki nila si Suho ay nakapag-decide sila na hindi nila pakikialaman ang kanyang pangarap sapagkat pwede nitong gawin ang anumang kanyang nais gawin. Pero kung gusto daw ni Suho na maging katulad nila ay tanungin niya muna ang kanyang sarili kung yun ba talaga ang tunay niyang gustong mangyari. Hindi niya alam kung bakit bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang ina noon at hindi niya daw namalaya na gusto niyang maging katulad ng kanyang ama at tinanong sarili kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin sa buhay. Sumunod din nasabi ng kanyang guro na gumuguhit muli ito ng langgam pero kung hindi daw babaguhin ni Suho ang kanyang drawing ay hindi siya mag-i-improve. Pero sagot ng bida na kapag tinignan itong mabuti ng kanyang guro ay may pinagkaiba ang kanyang mga drawing. Mas nagiging natural daw ang isang drawing kapag ginuguhit ito ng paulit-ulit at naturo ng kanyang guro na kakaiba ang isang drawing na kanyang nakikita dahil wag daw sabihin ni Suho na langgam pa rin itong may tuturing. Ang rason daw kung bakit nakuha niya ng mas maaga ang shadow transformation kung ikukumpara sa kanyang ama ay maaaring dahil sa kanyang sariling traits kung kaya't hindi niya napipigilan pa ang kanyang sarili dahil gagamitin niya ng shadow transformation sa anyo na kanyang gusto. Nagsilabasa ng iba't ibang klase ng shadow ni Suho at nasabi ni Bero na hirap niyang i-maintain ang kanyang form dahil ang mga shadow ay pumapalibot sa katawan ng bida kaya naman agad siyang pumunta kay Esil at tinanong naman nito kung ano ang nangyayari sa Young Monarch. Sagot ni Bero na hindi niya din alam ang nangyayari pero maaari daw na hinihigitan ni Suho ang lakas na meron siya dati. Tanong ng alien kung may hidden technique bang tinatago ang bida at kung ganun daw pala ay kailangan niyang mapaghingalo ito upang mailagay niya ang star fragment. Sa pag-atake ng shadow ni Suho ay agad lumayo ang alien at natanong kung ano ba ang nangyayari dahil ayon sa kanyang pagkakaalam ay hindi umuunlad ang mga hunter o isa daw kaya itong second awakening. Unti-unti nang gumagaling ang sugat ni Suho at binabalutan siya ng unti-unti din ng kanyang mga shadow at ngayon ay nakagawa siya ng kalasag sa kaliwang kamay gamit ang shadow transformation. Tanong ni Suho kung sa weapon lamang ba pwedeng magbago ang kanyang shadow pero kung iisipin niya daw ang properties nito ay magagawa niyang baguhin ang anyo ng shadow ayon sa kanyang gusto. Biglang nakalapit sa tabi ng alien ng shadow ni Suho pero agad din naman niya itong hiniwa pero muling nagpakita ang troll shadow sa kanyang likuran at sa pagampas ng troll ay sinangga ito ng alien. Sabing diba sinabi ko naman kanina na kahit gaano kadaming shadow soldier ang umatake sa akin na hindi sila tatagos. Kaya naman agad niya itong pinaghihiwa ng kanyang sandata pero may bigla siyang napansin sapagkat naging pula ang kamay ni Suho at kung hindi raw ito gagana sa alien ay wala na siyang magagawa pa sa laban. Ginamit na pala ni Suho ang bond skill niya kay Esil at sa pagsugod niya patungo sa alien ay nasabi ng apostol na delikado ang magic power na nasa kamay ng bida pero wala daw paraan para siya ay tamaan ng gagawin ni Suho. Hiniwa niya ng hiniwa si Suho pero ang bida ay tinatanggap lamang ito at nasabi ng alien na magagamit pa rin naman ni Suho ang kanyang authority kahit mawalan man ito ng isang paa pero sa pagtingin ng bida ay namangha din siya sa kanyang nagawa dahil pwede rin daw pala itong gawin sa kanyang shadow. Ngayon ay taglay ni Sheikah ang magic power na nasa kamay ni Suho kanina at sa pagsuntok ni Sheikah sa mukha ng alien ay napalipad talaga ito ng malayo sa kanila na may paggadgad sa lupa. Sa pagturumpit ng alien ay tumama siya sa malaking bato habang ang main body ng alien ay nagdugo sa pinsala at nasabing nilipat ni Suho ang kanyang skill sa kanyang shadow
gumalaw at hindi niya ito nakita na ginamit ng Shadow Monarch. Hindi magawang makapagsalita ng alien dahil sa pinsala ng panga ni Lee Min-sung, pero kaya pa naman to gumalaw ng katawan nito kung kahit magagawa pa niyang makipaglaban kapalit ang buhay ni Lee Min-sung. Subalit nagising ang kamalayan ni Lee Min-sung at natanong kung si Suho ba ang may gawa sa kanya nito, habang ang alien ay naisip na maaaring nagising si Kulugo dahil sa impact na nangyari. Hindi daw akalain ni Lee Min-sung na magagawa ito ni Suho sa isang S-rank level kahit na nga ba siya ay mas mababa ang kanyang ranggo, at utos ng alien na tumahimik daw si Lee Min-sung, pero sagot ni Kulugo na hindi siya takot mamatay kahit ano pa ang mangyari ngayon dahil ang pinakaayaw niya daw sa lahat ay maliit ang pagtingin sa kanya. Pinabalak ni Lee Min-sung na wasakin ang baluti sa kanyang katawan habang naisip na ipapatikin niya sa mga nilalang na nang maliit sa kanya ang pakiramdam ng kanilang ginawa kung kahit magmadali na daw lumapit si Suho sa kanya. Kung hindi raw siya ang magiging bida ay gagawin niya ng maayos ang role na inatas sa kanya. Kaya naman sa paggawasak ng kanyang transformation ay ito daw ang final role niya bilang villain, habang sa mga oras na ito ay naganda si Suho ng kanyang susunod na pag-atake patungo sa katawan ni Lee Min-sung.